Sa day 14 ng impeachment trial ni VP Sara, lumabas na kasama ang Christmas party at tree planting sa ginastusan ng OVP gamit ang confidential funds. Dahil dito pinababalik ng ahensya ang milyon-milyong pisong pondo na wala umanong sapat na resibo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano na ang latest sa paglilitis? Corina, ginamit nga ang Christmas party bilang bahagi umano ng listahan ng activities ng Office of the Vice President at isinumite nila yan sa COA para masabing ginamit talaga o na-utilize ang confi funds nila. Pagtatanim ng puno, Christmas activities at Partners Appreciation Night. Yan ang ilan sa mga event ng Office of the Vice President na ginamit nila para ma-justify ang paggamit nito ng confidential funds. Inihayag ito ni Auditor at COA witness Sailene May Del Campo sa Senate Impeachment Court. Ang confidential fund po, ito po yung lump sum amount na nasa General Appropriations Act na gagamitin po for confidential activities po ng isang ahensya. At itong binasa mo, tree planting, Christmas, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony, yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Bukod pa rito, ang mga event ay bago pa ang dapat nasakop na period ng paggamit ng 125 million peso confi funds ng OVP na mula December 21 to 31, 2022. Nasa December 13 to 19 kasi ang isinumiteng list of activities ng OVP. Tugon yan ng ahensya sa una ng pag-flag ng COA sa questionableng paggastos nila ng confi funds na tinatawag na Notice of Suspension. Dahil hindi na-justify ng OVP ang paggastos ng pondo, nag-issue na ang COA ng Notice of Disallowance. Ibig sabihin, kailangang ibalik ng OVP ang nasa 73.3 million pesos na confidential expenses noong 2022. Sakop niyan ang about 69 million pesos for rewards, 3.5 million naman sa mga pagbili ng equipment, gaya ng mga upuan, mesa, computer at printer. Wala raw mga sales invoice o resibo ang mga ito. Giit ni Del Campo, isa sa mga responsable sa transaksyon, si VP Sara mismo. Unang-una po, yung si Vice President Sara Duterte po, siya po ang nag-approve ng transaction and including the utilization of the cash advance. Si Special Disbursing Officer Gina Acosta rin ay liable dahil siya ang nag-disburse ng cash advance, habang ang Chief Accountant ng OVP na si Julieta Villa del Rey ang nagsabing proper at kumpleto ang mga supporting document nila. Dati nang inaffirm ng COA ang Notice of Disallowance kahit nagpetisyon ang kampo ng bise para i-review ito. Nakabinbin pa ngayon sa Commission proper ang desisyon sa pagpapabalik ng pondo dahil naghain pa ulit ng motion for reconsideration ang OVP CAP. Pero hindi lang nung 2022 may questionableng confidential expenses ang OVP para sa COA. Pagdating ng first at second quarter ng 2023, may nasa higit 1,000 acknowledgement receipts na isinumite ang OVP sa ahensya. Pero kulang ang ilan sa mga ito ng kailangang dokumento para i-justify ang paggamit ng confidential funds. Ilan sa mga naglitawang pangalan na tumanggap ng pondo ay mga nagngangalang Anong Pauco, Beth Revilla, Clarice Ontiveros at John Lapid. Kapansin-pansing pamilyar ng mga apelyido ang nasa ARs, pero hindi na raw inalampan ng COA ang identity ng mga ito dahil hindi ito bahagi ng kanilang trabaho. Corina, ayon din sa COA, violation din daw sa use of confidential funds ay naging paunang utos nitong si VP Sara sa kanyang Special Disbursing Officer na i-transfer ang disbursement of confidential funds sa head ng security ng OVP. Dati na kasing sinabi ni SDO Gina Acosta sa isang House hearing na itong si VP Sara raw ang nag-utos na ibigay ang confi funds kay Colonel Raymond Dante La Chica, ang dating head ng VP Security and Protection Group. Sa panuntunan ng COA, Corina, bawal ito.
Under po kasi sa joint circular, it is the SDO na mag-disburse ng cash advance. And ang participation po dito ng head of agency is to oversee, kasama po sa responsibility niya, to oversee the agency-wide use ng kung paano po ginagamit ang confidential fund. Dahil si SDO Acosta na raw mismo ang nagsabi under oath na inutusan siya ni VP Sara, diretso nang nag-issue ang COA ng Notice of Disallowance para naman sa 261 million peso worth of confi funds ng OVP noong 2023. Irregular kasi ito para sa COA. Balik sa'yo, Corina. Okay, Hana, so nabigyan ng OVP, hindi ba, na magpaliwanag kapag ganyan na hindi ibinabalik ang pera, ano ang susunod na hakbang? Corina, pagdating doon sa kung nabigyan ng pagkakataon ang OVP na makapagpaliwanag doon sa portion na sinabi ni Del Campo kanina na dinerecho na nila sa Notice of Disallowance, sabi niya kay Presiding Officer Cheese Escudero, hindi na raw nabigyan ng pagkakataon ang OVP na makapag-explain dahil dinerecho na nga nila ito sa Notice of Disallowance at dahil pasok doon sa period ng pag-appeal ng OVP kaugnay nga nung Notice of Disallowance, doon daw sa mismong apela ng OVP sila makakapagpaliwanag. Ngayon, Corina, doon sa bahagi naman ng about 70 million pesos na na-disallow na confi funds noong 2022 naman, yan ay hinihintay pa natin kung ano yung final decision ng Commission proper, kung kailangan na bang ibalik agad itong nasabing pondo dahil sa ngayon, meron kasing motion for reconsideration ang OVP kaugnay nito. Balik sa'yo, Corina. So ang lumalabas habang nakabinbin ang paglilitis o pag-aaral doon sa appeal o paliwanag ng OVP ay nagbibigay pa ulit ng panibagong pondo. Corina, kung pagdating doon sa confidential funds, wala pa naman tayong nakukuhang impormasyon kung merong nabibigay ulit na pondo. Pero ibig sabihin kasi niyan, on the part of COA, para sa kanila, final yung naging desisyon nila na kailangang ibalik nga yung pondo ng OVP, itong nasa about 70 million pesos na confidential funds noong 2023. Pero dahil meron pang MR, hihintayin natin kung ano yung magiging pinal na desisyon kasi dati na itong ni-reaffirm ng COA noong nagkaroon ng request itong OVP para i-review yung naging paunang desisyon ng Commission on Audit. Corina. Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.